Hello, musta? Musta ka? Musta kayong lahat? Madaming nangyari over the past week, pero ito, kagabi ilang oras ako nag-grind and I'm just gonna show you off like this. Ito, mga diamonds, lapis, redstones, mga deep slate, because we can. Kasi isa yan sa plano kong build, maggagamit ng deep slate. Pero bago lahat, syempre intro muna. And yes, hello again. This is Rens with Benefits and nandito tayo sa second episode ng Dragon Slayer SMP. And sa ngayon, sa second week tayo and madaming nangyari. I mean, first week at may events and basically alam na din ng mga members ng server ko kung ano yung plano ko sa aking base kasi yun yung isa sa goal ko ngayon maghahanap ng permanent team base kasi dito sa spawn yung ginawa ko nung first episode is just a starter house, but now maghahanap ako ng team base para sa team ko and go time lapse. And ito yung first na village na nakita ko sa SMP. Brief tayo ng konti pero it's okay, but hindi naman sa player. Kaya mga members, please pakibasa ng rules. Bawal mag-steal, bawal mag-grief kasi lahat yan nare-record and base sa last ko na video malalaman nyo kung paano ko nalalaman kung sino yung griefer or yung stealer. Kuha. So first, bagong lahat, paumanhin dahil medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. It's been a while. Minsan kasi nabe-burn out, I know, and most of my week is busy talaga masyado. So sa lahat ng sumusuporta dyan, solid kayo. And sorry din ulit kasi yung mga audio galing sa Minecraft like yung footsteps, placing blocks na sound, mga mob sounds ay sadly hindi ko na kuha. And mostly ngayon is nasa replay mode and which is hindi ko talaga makokontrol kasi minsan di ko inaasahan, di ko pala na-record kaya this is a learning experience para sa akin as a player. So nandito na tayo sa ating nakitang base. Actually, goal ko ngayon is plains kasi gusto ko mag-flat. Gusto ko flat level ngayon unlike nung last ko na SMP. So ang plano ko ngayon is pag-flat na level kasi gusto kong gumawa ng modern city. And ang isa sa mga plano ko is gumawa ng mall, which is ang laman ng mall ay mga farms. Ganun. So, doon ka bibili at doon ka din magbebenta. So, ito pala isang footage na nagmamain ako. Ayan. And footage din na gumawa ako ng secret, pero hindi na masyadong secret. Secret na passageway papunta sa nether kasi pero hindi ko naisip that time na makakapasok din pala sila sa from nether papunta sa bahay ko kaya shocking para sa kanila na lumabas doon sa hidden hole. Most of the time inisip ko na I'm safe there na solo ko lang yung portal. So ito, and I'm going back to my team base na ginawa yun, may sign. And isang tip ko laban sa mga piglins lalo na pag early round, alam natin na masakit yung kanilang weapon which is sword. But if wala ka pang gold, the best mong gawin is pumunta ka sa mga zombified pigmen. Sa madaling sabi, yung mga zombie pigmen scares them away. So yung mga pigmen ayaw sa mga zombified pigmen. So look at this clutch. Tingnan mo. Kung smooth as, So ito, gumagawa ko ng way papunta sa aking team base. Here we are now. Placing the obsidian. And ang tip ko din dito is para malaman mo kung ano yung coordinates mo sa overworld and coordinates ng nether mo para makabalik ka sa kung anong place or yung coordinates mo sa overworld is i-divide mo lang yung overworld coordinates mo into 8 and follow mo lang yung negative sign after. So ito na, here we are na sa ating base and sa plains biome tayo, medyo sagana tayo sa mga peaceful mobs such as sheep, cow, chickens.
So now gumagawa na tayo ng mga starters, mga wheat farm, and possibly carrot farm. Need natin ng carrot farm para sa ating villager breeder. And ito, hello sa ating isang members, si Tation. Shout out sa'yo. And ito, nagbe-breed tayo ng cows, nag-gather tayo ng cows, punta sa kanilang pen. Need din natin ng cows para ang maganda sa cows is nagda-drop sila ng leather which will be needing para sa ating enchanted table. Para din naman sa sheep is need natin ng wool. Madaming effects ang wool, lalo na ngayon sa Warden update is ang wool is nakaka-block off ng sound sa shriekers. And again, bed, carpet, fuel din ang carpet. So, ito, konting gaze muna. Ang bilis naka-build ni Tation sa base. Gumawa siya ng pang storage room which is yung nakikita natin sa likod. And ito, just feeling the vibe, feeling the air. Nandito po tayo. And sana, again, sa mga members ko, sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin and maglaro. Kasi alam ko sa mga players ko ngayon, mga astig sila. Ito na, again, na-mention ko kanina yung bookshelves para sa enchanted table or sa enchanting. Need natin ng sugarcane para maging paper at maging books. Ang aga ng mga pillagers, pero ang technique para hindi mo makuha ang bad omen at mapatay na agad yung leader ng pillager group is hayaan mo yung mga members na patayin yung leader. Like, haharap ka sa kanila, i-raise mo yung shield mo, tapos yung mga nasa likod ng mga pillager, make sure na nasa harapan mo yung leader, yung may banner. Tapos hayaan mo yung mga nasa likod na tirahin ka. Pero dahil nasa harapan yung leader, eh natatamaan yung leader. So yun. And here we now, exploring some mines. And yes, nakakita tayo ng magandang pangitain. Namatahinga lang tayo pero it's okay. We discovered something very useful para sa buong journey natin sa SMP, which is ang mob spawner. Ano ba ang pro-produce ng mob spawner? Siyempre, yung kung ano yung mobs. Tatlong klase ito normally. Spider, zombie, at skeleton. Para sa akin, ang the best is skeleton. Una-una, check natin kung anong drop ng spiders. Ang drop ng spiders are web and spider eye, which is very okay para sa enchanting. Ang web is para sa designs, usually sa strings. Strings pala talaga yung number one na useful drops ng spider. Sa zombie, medyo madami din sila kasi minsan nagsuspawn ng mga zombie is merong mga offhand items, may mga dala na items such as spawn or armor. Pag napatay mo sila, may chance na madadrop din yung armor nila. And apart from it, nagdodrop din sila ng iron, potatoes, carrots, and zombie flesh. Ang usefulness ng dalawa, yung carrots and potatoes is pang food. Mas bet ko yung pang food and alam naman natin kung gaano ka-need ang food. Ang next is ang zombie flesh, ang rotten flesh. Para sa akin, yung main purpose niya, apart from yung pampalit ng pagkain, if wala ka na talagang choice, is pang trade sa cleric. Kapag meron kang farm ng rotten flesh, mas madali ka makakapag-earn ng mga emeralds. Ano pa? Iron. Ang iron ay isa sa mga main component ng redstone kasi most of the redstone items are need ng iron. Mines, hoppers, railways, etc. Tsaka armor, madaming use ang iron. Pero rare na yung instance na drop sila ng iron. At isa pang usefulness ng zombie spawner is pwede mo gawin yung spawner mo into such a way na magiging drowned muna sila. Merong time na kapag ang zombie is submerged into water, mako-convert sila into drowned. And ang drops ng drowned is alam naman natin yung trident, which is very OP. Hindi ko na masyado i-explain kasi madami talaga itong use. At saka dalawa yung klaseng enchantment na pwede maging direction ng trident. At isa pang drop ng drowned is yung copper, which is useful sa ibang builds pagbi-building kasi maganda talaga yung copper for me. And ito na tayo sa ating favorite na mob na sa spawn ng mob spawner is yung skeleton spawner. At i-explain ko bakit. Ang skeleton spawner, pag na-drop, katulad ng zombie, is same sila ng hearts. Pag ma-drop sila into a certain level, pwede mo silang ma-one hit kahit gamit mo lang ay wooden sword or kahit nga suntukin mo lang, which is different from spiders. Kasi yung spider, nakakapluto sila. So, iba yung way para mafa-farm mo yung spider. And isa yun
sa feature na gustuhan ko sa skeleton spawner. Ang drops ng skeleton is number 1, bow. Sure yung bow, kaya madali ka makakapag-enchant into power 5 bow. Nagdo-drop din ito ng arrows, which means na hindi mo na kailangan ng infinity na enchantment. Minsan nagdo-drop din sila ng armor tulad ng zombie, pero again walang weapon kasi bow and arrow nga yung weapon sila. And para sa akin, most importantly is nagdo-drop sila ng bones. Ang feature ng bone, yung bone lang talaga is para mag-train or magpaamo ng mga wolf kung gusto mo ng pets. And paki-comment na lang din if ever meron pang ibang use ang bone. At ang bone meal ay mahalaga para makapag-speed up ng process ng iyong crops tulad ng potato, wheats, and etc. At sa siyam na bone meal ay makakapaggawa ka ng bone block, which is white colored block, which is essential para sa ating plano na modern builds, modern city. And alam naman natin pag modern, madami talaga itong white. Mag-incorporate ako ng deep slate, which is magandang early, which is madaling i-farm sa early part ng game, at bone blocks. So meron na tayong white and meron na tayong black, and konting creativity na lang and makakagawa tayo ng mga astig na builds. So yun. So kung gusto niyo ng tutorial ng paggawa ng spawner is I recommend Wattles kasi maganda siya magturo. Pero basic lang talaga ang concept ng spawner is gagawa ka ng flush or waterway para ma-force mo yung skeleton. Pag sama ng skeleton ay ma-force sila na pupunta sa isang way or sa isang tunnel. Kailangan mo silang erase into I think 24 blocks if I'm not mistaken. Again, please comment if I'm wrong, but I believe it's 24 blocks na naka-raise sila, at idadaloy mo sila sa isang compart gamit pa din ng water and make them fall. At pag nahulog sila with that 24 blocks is guaranteed one hit mo sila gamit ang good sword. Kasi minsan pag naka-hard difficulty yung server nyo is naka-armor sila, or minsan may feather falling yung enchantment ng ang boots ng skeleton, kaya minsan ine-expect mo na one hit sila pero meron talagang times na need mo ng 2 hits. Pero most of them, lalo na kapag may sweeping edge at saka naka-smite 5 ang yung enchantment, is madali lang talaga or mawa-one hit mo talaga yung skeletons. So yun yung concept. And update, nakagawa ko ng enchantment. For sword, I will still be going for the sharpness enchantment kaysa sa bane or smite. Pero gagawa tayo ng 3 klaseng sword kasi papalapit na yung One Piece. Syempre, Zoro, Santori, yung 3 sword nun. Isa is smite at ang isa is para sa bane of arthropods. Malakas yung bane of arthropods laban sa mga arthropods. Pero alam naman natin na yung spiders are hindi arthropods pero arachnid sila. Konting science. And we are now on sa ating mga last blocks para matapos na yung farm. And ito yung part na kung saan mahulog sila at madadrop sila sa hopper system, which will collect all the items. And I suggest highly na mag-stack agad ng madaming chests, hopper chest, para hindi ibitin tsaka hindi agad mag-clog yung sistema mo. Minsan need mo din ng slab so what's left is for me is tatanggalin natin yung tatanggalin ko tong mga torches, pero I think and I believe na tanggalin ko muna yung ceiling para hindi pangit tingnan yung ating spawner kahit hindi natin to makikita most of the time kasi nga nakatago eh. So here we are. So ito na, tinatanggal ko na yung torches and block agad now. Parang may na-miss akong isa. Talaga akong isa. So, buti meron ganito. Ma-check ko ulit mamaya. Ayun, may first na tayong skeleton. Which means, gumagana yung ating skeleton farm. What's up, Slayers? Again, nandito tayo sa spawn because today is the 7th day of the SMP and today marks the end of our first event, which is, you know it already, the build, the starter house building event. So I'm here. I'm sure it's Agadak's base, Agadak's house, and I'm counting. And sadly, I'm pretty sure that this house is invalid because sobra ito sa rules, which is you should have a house that's inside a 16 by 16 blocks or a chunk, but
he failed to do so, kaya I will not grant him the priority if ever mataas mo ng points niya. But I think next is itong statue. So ito na ba yung magiging statue ng Dragon Slayer SMP? This is made by Zombie, and I'm sure that it's a very awesome build. But sadly, it's a statue. The rule says that it should be a house, something that's usable or you can place a bed into. And I'll still score him at least higher than 4 because it's a great build. But due to our rules, I'm not giving him the priority na magkaka-high points kasi nga rules. And this third competitor is for CJ, which is sadly griefed by one of our players din. Pero nalaman naman din kung sino. Kaya hindi na rin niya pinatuloy kasi medyo nawalan ng gana. Pero alam ko naman, nakita ko na to before. So I know the shape and beauty of it. So I'll still give him at least 5. So yan yung base ko. I'll not judge it. And ito kay Astron, medyo nasobraan lang ng pagka-blend, pero akma talaga siya sa theme kasi tumabi siya sa akin medyo pink yung house ko, and sa kanya medyo petit yung size, pero starter house lang naman, so wala talagang problema. I'll give it 6 out of 10. Next is this is still from Agadak. I think this is his storage area. This is along 16 by 16 rules, so check. Pero I don't like the color combination of wood and cobble deep slate, so I'll give this 3 out of 10. Next is sobra talaga siya. Halata na masyado, and this is from Firehell and Exors. I sad na nag-grief din, pero again, nalaman din kung sino. Hindi siya tao. Creeper siya. And I like the combination kahit wala masyadong depth. Bricks, stone bricks and cobblestone, and spruce. So I'll give this 6 out of 10. But dahil hindi siya nag-follow na rules, I'll give it 5. So this is Yuri's. I know who this is. Yuri's house, and sobra talaga kasi ginawa niya isang lot. Pero kung ginawa niya lang mag-isa, I'll still give him not a high score. Pero I like the soffit, yung parang edge ng roof, if I'm right. Pero hindi lang talaga siya balance for me. Pero I'll give it at least 4 out of 10. Now, ito talaga panglaban. Kaso yun nga, hindi pasok sa rules. Sulat na yun 16 by 16. Nasasayangan ako, pero bibigyan ko pa din siya ng konting credit kasi ang ganda ng build. Pero hindi talaga siya priority. So ito yung epitome ng ito yung magandang so medyo halata naman na Japanese style yung build niya, and akma din sa base kasi meron siyang ginawang mga extra exterior designs, tapos malapit siya sa Cherry Grove, at may malapit din na parang Japanese tower which will be featured on next. Tapos ito, titingnan natin sa gilid, medyo merong mga ponds, merong mga wheat field, so napaka pinag-isipan talaga ni Fire kung paano niya inatake yung design. So ito, bilangin ko ulit, ito yung last base na tinignan. So this is okay, this is good, 16 by 16. So let's check the interiors.
By the way, the style is spruce plus cherry trapdoors and cherry planks. I think it's dark oak pala. And ito, fully furnished sa loob. So, malaking plus points. Malaking points talaga ang mabibigay dito. Merong mga design, this upper floor, merong upper floor, meron ding furnished konti. And what I like is the combination of blocks, quartz, tapos pink na shirt, leaves, and all. So, I think you know already na ito yung winner ko kasi pasok sa rules and maganda talaga yung build. So, yun. So, I think that's it for today. Thank you for watching. But before you go, I would like to announce that I think my videos will be uploaded slower because I will be undergoing a training for my career in engineering. So, pero I'll try my best pa din para makapag-connect ulit sa inyo and sa SMP. So, yun. Thank you for watching and thank you sa support. And bye!